So ang suggestion ng ICI is kalahatiin to, no? Para sa ganun ay makontrol natin ang procurement ng DPWH ng civil works. Bawasan ng kalahati ang level of authority o LOA ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pag-aproba ng mga civil works project. Ito ang rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Department of Public Works and Highway sa gitna ng pagkakadawit ng ilan sa mga ito sa anomalya sa flood control projects. Sa kasalukuyan, pinapayagan ang mga Regional Engineering Office na mag-aproba ng proyekto hanggang 400 million pesos, habang ang mga District Engineering Office naman ay may limit na 150 million pesos. Ngunit ayon sa komisyon, dapat itong ibaba sa 200 million pesos para sa rehiyon at 75 million pesos naman sa distrito. Layo nitong higpitan ang kontrol sa paggastos ng pondo. Hiling ng komisyon na agad ipatupad ang rekomendasyon para sa mas mahigpit na transparency at accountability sa pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa komisyon, layo nitong mapigilan ang maling paggamit ng pondo at mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Iniulat naman ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na umabot na sa 421 ang natuklasang Ghost Flood Control Project sa iba't ibang lugar sa bansa. Initial pa rin ito lahat, no? Kasi ang dami nito, 1,000 proyekto itong kailangan i-validate. Pero yung initial na 8,000, na-validate na at piniresenta namin kanina yon. Out of that, 421 ang Ghost projects. Base ito sa kanilang initial findings hanggang October 6 mula sa 8,000 infrastructure project na natapos ng i-validate. Pawang mga ghost project lamang ito, ibig sabihin walang nakitang itinayong proyekto. Bukod pa dyan ang mga substandard flood control projects. Ayon sa ICI, malaking tulong ang mga resulta ng validation upang mapabilis ang kanilang investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Malaking bagay talaga nakita na validate na nga 400, no. So sa lawak nga nung universe, meaning yung mga proyekto to, nagko-concentrate na tayo dahan-dahan. Dahil bakit? Alam naman natin yung ating medyo minimal pa, no, ang ating capacity right now. But as we move along, nagkakaroon tayo ngayon ng momentum, pabilis na ng pabilis ngayon yan. Katuwang ng DPWH at ICI ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Department of Economy, Planning and Development sa ginagawa nilang validation. Sa dami ng mga infrastructure project, hindi kakayanin kung DPWH at ICI lamang ang magbabalidate sa mga proyekto. Kasi alam niyo naman, hirap ang DPWH sa dami ng mga proyekto na kailangan i-validate. So nagpatulong tayo sa DepDev. Upon instruction na rin ng ating Pangulo, in-instruct ng Pangulo natin ang DepDev, pati na rin ang AFP at PNP na tumulong. Si ICI Special Advisor Retired General Rodolfo Azurin Jr. kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa AFP at PNP para sa tulong nito sa verification sa mga infrastructure project. By next week siguro kasi i-organize muna namin yung mga coordination namin sa PNP and AFP. Okay. Today is I'm going to General Bronner kasi kailangan din namin ng tao sa AFP. Siya ang makakasama ni DPWH Secretary Dizon sa pag-iikot upang personal na mag-inspeksyon sa mga maanomalyang infrastructure at flood control project. Sabi ni Azurin, titiyakin nila na lahat ng lugar na may anomalya sa infrastruktura ay iimbestigahan nila. Hindi muna nagbigay ng detalye ang DPWH sa mga flood control na ito para mas maimbestigahan pa ng maayos ng ICI. Mas madali ring makakapagsampa ng kaso ang DPWH at ICI kaugnay ng mga ghost project. May mga suggestions pa na sinuggest lalo na si former Secretary Dave Singson on how to further zero in on these ghost projects. No? Kasi I think our agreement is logical naman din, no? Na yung ghost kasi yun ang low-hanging fruit yun, meaning madaling
madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. No? Kasi ghost nga. No? Wala namang, hindi na mahaba yung ano nun, no? yung case build-up nun. So, mas mabilis tayo hopefully makakapag-file ng mga kaso. Samantala, nagbigay na rin ng impormasyon si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa DPWH tungkol sa mga natuklasan nilang Ghost Farm to Market Road project sa Cagawaran. Pinapaaral na rin ito ngayon ni Secretary Dizon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.